Magandang umaga, Zamboanga Peninsula. Maayong buntag pagadian City ug sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. At sa lahat ng nakatutok sa atin ngayon sa ang panigman sa bansa, magandang araw. Nandito tayo para sa isa na namang makabuluhang diskusyon dito sa Kapihan sa Rehiyon 9. Hatid ng Philippine Information Agency Region 9. Ang programang ito ay isang plataporma para sa mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Sa ating episode ngayong araw, makakasama natin ang Department of Health o DOH. Ating pag-uusapan ang tungkol sa mental health. Paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating kalusugang pangkaisipan? Siyempre, pag-uusapan din natin ang tungkol sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pero bago natin ipakilala ang ating panauhin ngayong umaga, inaanyayahan namin kayo na tumutok sa ating live stream sa PIA Western Mindanao. Cross-posted sa mga Facebook pages ng Pagadian and Zamboanga del Sur Media. Nakahukap din po tayo sa Radyo Pilipinas. We would like to acknowledge our online viewers and media partners na kasama natin dito ngayon sa ating studio mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. Magandang umaga po sa inyo. Let us welcome our source person for today's episode. We have Dr. Dennis Antonio Dacayanan, the OIC Chief of Local Health Support Division of DOH Regional Office 9. Good morning, Doc. Good morning po sa lahat at sa ating pong mga nanonood. Yes. Now to start with, Doc, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Kasi nga, we have a lot of things to discuss. By the way, this is also a special episode kasi dalawa po from DOH yung uupong mga panauhin natin. But we will start first with Doc Dacayanan. So, Doc, ang kalusugan daw ay yung pangunahin nating prioridad ng pamahalaan. Sa ilalim po ng ating General Appropriations Act of 2026, we have about 448.125 billion pesos na nilaan para sa health. Now, how much of this budget benefits Zamboanga Peninsula? Yan. Tama po iyan. Sa ngayon, sa ating pong administration, ang health po ay isa sa mga priority programs po ng ating administration. Ang sinasabi niyo pong 448 billion ay isa po ito sa pinaka-largest fund na binigay po sa Department of Health. Ang pondo po na ito ay naglalayon pong pondohan ang mga priority programs po ng ating gobyerno. Ito po yung pagpapatupad po ng mga universal healthcare programs o yung UHC po natin. Yung mga population-based services tulad po ng pagbabakuna at yung mga public health programs po natin at yung pag-develop po ng ating pong mga local health systems, yun po ginagamit ang pera po ng Department of Health as well as yung pagbibigay po ng mga services na mga curative sa ating pong mga hospitals, particularly na po sa ating pong mga retained hospitals. Okay, masasabi po ba ninyo, Doc, na sapat yung budget allocation natin for health out from this total 400 billion pesos? Yan. Ang budget naman po talaga natin sa gobyerno, hindi naman po talaga siya sobra-sobra. Pinagplaplanuhan po ang budget po ng lahat po ng sangay po ng gobyerno. Ang Department of Health po bilang isa pong national line agency ay nagplaplano po yearly ng kanilang mga expenditures kung saan igagastos po yung pera. But at the same time, taking into consideration na ang health ay devolved po sa LGU. Oh. Ang DOH po ay will be there to support our local government units pagdating po sa kanila pong mga health programs and strategies. Tama po bang sapat? Naniniwala po ako na maliban po sa budget na binigay po under SAGAA, we also need to leverage yung mga pondo po ng ating local government units para sa health at yung mga pondo po ng ibinibigay naman po ng ating mga partners, mga official development assistance po ng ating po mga NGO partners. Mm-hmm. Insofar as our local government units are concerned, Doc, they have their full support naman towards our health projects and activities. Ang kagandahan po ngayon, ang ating po, dahil po sa universal healthcare, ang ating pong mga local government units ay involved po sa ating pong mga health strategies and intervention. So they're really into the health kasi ang LGU naman po talaga ang nagmamanage ng kanilang mga local health systems. Ang DOH po would be the one to provide po yung mga technical assistance o yung mga augmentation po ng logistics kung kailangan po ng ating LGU partners. Okay. Now, Doc, kasama din kasi natin mga media partners natin dito sa studio. So, they are also eager to ask questions regarding sa topic natin ngayon. So, to start with, may I call on our first media partner who will be asking a question. We have Sir Franco Bagaloyos ng Kokoy Bags TV. Okay. Magandang umaga po.
sir. This is in regards po sa atin pong GAA, ang atin pong 448 billion po na atin pong budget. Maaari po ba namin malaman kung saan na ba ito nakalaan o may mga appropriation na ba na kung saan ito italaga itong budget na ito? Kung i-review po natin yung GAA na inilabas po, yung napermahan po ni President Marcos, ang karamihan po ng pera will fund our national programs po, tulad po ng immunization. May mga pondo din po na nakalaan po sa ating pong Health Facilities Enhancement Program at sa operations po ng ating pong mga hospitals under po sa Department of Health. Ang goal po nito is that ang services po ay ramdam ng ating pong mga kababayan kahit nasa grassroots areas po sila or nasa GIDA areas. Yun po yung ang gustong tumbukin po ng Department of Health. Naramdam po ng ating pong mga kababayang Pilipino na ang Department of Health at ang LGU ay willing mag-serve at magbigay ng serbisyo po pangkalusugan at the communities. In regards po sir sa ating pong mga hospitals. So sa ating pong budget is nakalaan po siya not just only on public but in the private din. Kasali po ba? Ang pera po ng General Appropriations Act, ang pinapondohan po niya yung mga sa amin, sa Department of Health, ang aming pong mga retained hospitals. Meron po tayong maraming retained hospitals sa ating region. For example po sa Zamboanga del Sur, mayroon po kaming retained hospital po dito, ang Marcos sa Tubig Regional Hospital. Yes. Maisa rin po kami sa Zamboanga del Norte, ang Dr. Rosa Rizal. Ang sa CCMC po at saka Zamboanga Regional Medical Center as well as Labuan ay nasa Zamboanga City naman po. We also have retained hospitals in Basilan, yung Basilan Medical Center, and one in Sulu, the Sulu Sanitarium and General Hospital. Iyon po yung mga pinapondohan po ng DOH pagdating po sa aming pong GAA. So yun po yung nag-ensure po ng operational, sweldo po ng ating pong mga empleyado at yung mga services po na ibibigay po once the access yung mga services po dun sa aming mga retained hospital. Ang ginagawa po natin dun sa mga LGU Hospital, we augment resources, we provide trainings, mga ganun po. Sa private din po, because we would like na maging kasama po doon sa ating referral network ang mga private hospitals. Yes. We're also providing technical assistance. But as to fund, pinapundahan ba? Hindi po. Solely po para po sa retained hospital at sa ating pong mga public health programs, yung pera po under GAA ng Department of Health. Okay po sir. Maraming salamat po. Thank you, Sir Franco Bagaloyos ng Kokoy Bags TV. Now, our next questions will come from Sir Mar Alawan ng RMN DXPR. Miss Mar Alawan, sorry. Ayan, good morning po, Doc. Ang tanong ko po is paano po titiyakin ng Department of Health na ang pundong nakalaan po sa GAA ay direktang makikinabang ang mga pasyente, lalo na po yung sa mga pampublikong ospital at health center dito po sa Zamboanga Peninsula? Yes. Actually, ang gobyerno naman po, may mga policies, may mga guidelines po na nag-ensure po na ginagamit po talaga ang pondo ng bayan sa tamang paraan. So may mga mechanism po ang Department of Health to ensure na ganun po ang mangyayari. Sa mga ang mga pondo pong ibinigay sa ating pong mga hospitals, particularly na po doon po sa amin pong mga DOH managed and retained hospitals, ini-ensure naman po natin yung mga nabanggit na rin po ito ni Secretary Erbosa na zero balance billing po sa mga DOH retained hospitals po natin. Wala po dapat Pilipino na nahihirapan kung nagkakasakit dahil sa out-of-pocket spending. Yun po yung goal po natin na hindi po nangangamba ang mga Pilipino na magkasakit kasi nandyan po ang mga services po sa ating po mga public hospitals and health centers na pwedeng magbigay sa kanila. Ayan, thank you, Doc. Second question po is, may nakalaan din po bang pondo para sa mga kakulangan ng health workers at paano po ito ipapatupad sa ilalim ng GAA? Yan. Actually po, ang mga health workers po talaga, particularly po sa mga local health offices po natin, under na po sila ng local government unit kasi devolved. Pero again, bilang tugon sa increasing need ng better services po ng ating pong mga kababayan, ang Department of Health po ay nagkakaroon pa rin po ng mga deployment programs. Ito po yung HRH deployment programs po natin
mapapansin po ninyo na nagdi-deploy po kami ng mga nurses, doctors to the barrios, at saka mga midwives dun po sa ating pong mga local government units to support po yung mga needs po ng ating pong mga LGU. Yearly po itong ginagawa at saka we do prioritize yung mga areas po na nangangailangan talaga ng health workers, like yung mga nasa GIDA areas, yung mga malalayo. Kasi gusto po natin na nare-reach po ng mga health services po yung ating pong mga kababayan. Ayan, thank you po, Doc. Thank you, Ms. Mar Alawan ng RMN-DX-PR. Now, let's entertain question naman from Sir June Tibor ng Brigada News FM. Good morning, Doc. Ang tanong ko lang po is, paano po ba yung deliberation ng pag-propose ng budget dito po sa Department of Health? Ay, medyo mahaba-haba po ang proseso ng approval. Opo. Sa ngayon po, January pa lang po, ongoing po kami ngayon sa mga proposals for 2027. So nag-undergo po ito ng how do we prioritize? Ano ba yung mga proyekto or programa na popondohan? Ano ba yung kailangan mo pang pondo? So ilalagay niyo po yun sa proposals po namin sa region. Then pag-usapan po yan at the national level bago po mapunta po sa NEP. Ang NEP po yan po yung National Expenditure Program. Ito po yung budget allocation ng lahat po ng line agency sa executive branch. At ito rin po yung nag-undergo po ng scrutiny or yung iniisa-isa po ng ating pong Senado at Kongreso. Nagkakaroon po ng bicameral conferences before po mapunta po sa opisina po ng Pangulo ng Pilipinas para permahan as General Appropriations Act. So medyo mahaba po yung proseso. So mag-start po siya January pa lang for the succeeding year hanggang mapirmahan po yung batas or yung tinatawag po natin na GAA. Ito po ba ang 448 billion? Ito po ba ay para sa region or sa buong province? Ang Or sa 448 lahat? billion ay for the national budget po yan ng health. Opo. Magkano naman po yung sa region or sa ano natin sa Wala akong figures ngayon pero ang ating pong bawat regional offices po ng Department of Health may allocated budget po talaga iyan on a yearly basis po. May mga lumalabas din po ng mga allotments yung support po sa mga activities. For example po, ang Region 9 may sarili na siyang budget for the year. Pero kung nagkakaroon po tayo ng mga special programs or activities, nagbibigay po ang ating pong central office ng additional funding kung kinakailangan. Dito po tayo sa last ko pong tanong is yung sa mga barangay health workers natin, yung mga BHW. Sapat po ba yung allowance o paano po ba yung compensation sa kanila para sa kanilang serbisyo po? Yan. Ang mga barangay health workers po kasi ay under po sa local government units. Hindi po siya under po sa Department of Health. Although we're partnering with the BHWs. Yun nga lang po, nagkakatalo na lang po dun sa allowances po na binibigay po ng local government units. May mga LGUs po na medyo mayayaman, medyo malalaki po ang suporta dun sa BHW. May mga LGUs naman po na ang budget po ay limitado, so medyo maliit po yung support. Again, we are encouraging our local chief executives and the barangay councils or the mga barangay chairman to support ang mga BHWs po natin. Kasi sila po ang backbone pagdating po sa pag-implement po ng mga programa sa mga community. Sila po yung maaasahan po natin sa lahat po ng mga programa pagdating sa pangkalusugan. So, yung kanilang efforts at saka yung suporta po ang kailangan po nila coming from our local government units. Thank you po, Doc. Thank you, Sir June Tibor ng Brigada News FM. Now, balik tayo sa ating mga nakalinyang katanungan, Doc. No, so ako lang na-curious lang din. Do we have a specific province here in Zamboanga Peninsula na maaari kayang mapondohan ng mas malaki as compared to the other? Ang lahat po ng provinces, cities, or local government units ay nagkakaroon po ng planning. Ito po ang tinatawag po na Local Investment Plan for Health. Ibig sabihin, yung mga programang pinupunduhan po ng LGU, pinupunduhan po ng Department of Health, nanggagaling po mismo doon sa local health offices po natin. Doon sa need mismo ng local government units, kinoconsolidate po iyan ng mga provincial health offices at sinasubmit po sa amin for possible funding. Needs-based. Yes. Oo.
kailangan alam ng mga local government units kung ano ba talaga ang kanilang kailangan na mga programa or magkano ang kailangan nilang programa sa mga national agencies or pwedeng ma-charge dun sa budget po ng local government unit. Agree ako dun. Needs-based pa rin po siya at saka nakabase po siya sa kung ano ba talaga ang kailangan ng local government units pagdating sa kanilang health. No, ito Doc, gaano nga ba kahalaga ang sapat na pondo sa pagpapatibay ng ating advokasya at mga serbisyong pangkalusugan? Hindi po tatakbo ang programa kung wala pong pondo. Exactly. Aminado naman po tayo ng ganun. Ang financing po ay isa po sa pinaka-importanting mekanismo para ma-implement po ng maayos yung mga programa po ng gobyerno. Particularly na po sa amin sa DOH ang mga health programs. Kung wala pong sapat na pondo, medyo mahirapan po ang implementation doon sa ground. Kaya nga po, we are encouraging po our LGUs to prioritize health at saka we are partnering with non-government organizations to support our implementation ng mga health programs on the ground. Okay, thank you, Doc. Balik ulit tayo sa ating mga media partners. We have Sir Manny Lascunia ng Radyo Bagting for his questions. Good morning, Doc. Manuel Escunia from Radyo Bagting. Ako lang pangutana, Doc, is asay mas dako nga budget last year or karon nga year? Mas malaki po ngayong taon. Isa po ito sa mga pinakamalaking budget po ng Department of Health. Sa lantaw na to, Doc, sa base assessment is unsa ba kulang sa health nga programs nga diin dapat nga idugang karon labi na gyud nga mas dako ang budget this year po. Yan. Ako naman, may mga priority programs naman po ang Department of Health. Binabanggit naman po ito palagi ni Secretary Herbosa. We really need to invest on public health programs, particularly na po yung immunization, yung pagkakaroon po ng maayos po na pagbabakunan sa communities po natin. The prevention side ng public health, yun po ang importante. Doon po pinopondo ng Department of Health ang majority ng kanyang mga programa. We are also funding our improvement po sa mga health facilities. Kasi paano ma-access yung services ng mga kababayan kung walang health facilities na malapit sa kanila? We are trying to bridge the gap na bago mapunta sa hospital ang isang pasyente, nakita muna siya sa rural health units or sa ating pong mga bukas centers. Doc, how about po sa anti-rabies at saka kuan kanang si tawag ani anti-tetanus po kay murag sa lantaw nako dako kay siya og kinahanglan nga budget mangod. Kumbaga luoy kay ato ang public labi na gyud og mapakan og mga iro, Doc. Medyo kulang gyud kayo og mga bakuna, no? Even though ang province or ang LGU kinahanglan pagin mo bayad og 2,000 pesos ang ato ang mga katawhan if ever mapaakan. Yan. Tama po iyon. Isa po sa mga kailangan po ng pondo ay ang ating pong animal bite and treatment centers. Actually, we are partnering with local government units as well as mga clinics na mag-offer po ng anti-rabies services. Marami na pong mga rural health units po sa ating region na ABTC ang tinatawag. So, ang PhilHealth nagre-reimburse sa kanila. Ibig sabihin, pag nag-provide po kayo ng services, ang ating pong PhilHealth would provide or reimburse po yung service mo na ibinigay po ninyo. Pwede pong gamitin yung pera na yon na reimbursements dun sa pagbili po ng mga supplies ng bakuna. Ang Department of Health naman po, on the other hand, nag-augment po kami ng bakuna din po sa mga animal bite and treatment centers po natin or ABTC sa ating pong mga LGUs. Again, this is a partnership. Hindi po kayang ponduhan ni Department of Health ang buong operations ng ABTC. So ang mga LGU po natin na mayroon pong mga animal bite centers, naglalaan din po ng pondo kasi alam naman po natin na marami pong nakakagat ng ating pong mga alaga. So maliban po sa pondo po ng PhilHealth, the LGU could augment from their own budget para dun sa mga bakuna at kami din po sa Department of Health, nagbibigay din po kami ng mga bakuna. Maliban po dun sa anti-rabies, ang anti-tetanus din po ay nag-augment din po kami ng sa ating po mga health centers. Ayan, thank you, Doc. Thank you, Sir Manny Lascunia ng Radyo Bagting. Now let's hear the questions from Sir Rogie Monera ng Wanda Radyo Pagadian. Good morning, Doc. Akong pangutala about lang yun sa budget, aning ma-fit, Doc ba?
kay viral mo ko diha sa mga kuan nga ibalhin ako nun ni sa DOH di na kuno ni agig politiko as sa may status gyud ani Dok ning 2026 gaa Dok na nabagini sa DOH nga budget o naagi hapon ni mo agig politiko. Ay, ang maipip naman po talaga ay nasa budget po talaga yan ng Department of Health. Ang ginagawa po ngayon ng Department of Health, aayusin lang po yung mga guidelines po natin on how to access yung ating pong maipip programs or yung funds po ng maipip. Pero kung may mga nangangailangan po ng tulong, may mga programs po or mga units po tayo sa ating pong mga hospitals na pwede pong tumugon doon sa mga katanungan po ng mga pasyente na gusto pong maka-access sa ating pong maipip programs. May mga pagkakataon din po na yung mga pasyente or yung mga kamag-anak po ng ating mga pasyente sa hospitals pumupunta po sa amin opisina sa DOH to ask for help po using the maipip. Marami pong paraan. Siguro sa mga susunod na mga linggo, baka maglabas po ng guidelines ang amin pong Department of Health on how to go about doon po sa bagong provisions po sa GAA pagdating po sa implementation po ng maipip po na program. How about guaranteed letters, Doc? Wala na ba ni karon kay mo magid ni usahay nga malanga na kaayo instead nga naa na unta ni sa kamot sa agency ang Department of Health nganong nangita pag yung guaranteed letter gikan sa usa ka politician, Doc. Sinasabi nga ni Sec Ted, may kailangan lang ayusin Okay. doon sa ating pong implementation ng maipip. Pero again, ang sinasabi naman po ng Department of Health, pag kailangan po talaga ng tulong pinansyal ng ating pong mga kababayan, ang maipip po ay isa po sa mga ways na kung saan sila makaka-access ng ganun pong services. Again, ang maipip po, hindi po siya yung isa lang siyang mag-isang tutulong sa inyo. Ang palisiya po ng Department of Health, una muna, i-charge muna doon sa PhilHealth. So lahat naman po tayo under sa Universal Healthcare ay membro po ng PhilHealth. So pag mabawasan na po ang inyo pong expenses po or ang inyong bill ng PhilHealth, doon po pumapasok yung other sources po ng funds, kabilang na po si maipip. Last question, Doc. Dili lang gyud ko mo focus po aning bed capacity sa usa ka hospital. Sige, panawagan ang Department of Health, zero balance billing, unya limited lang ang DOH facility unya naanta sa province unya kuwang og bed capacity. Mo na isagad nga moabot gyud sa mo ang sibihan nga sige kuan usab day patakaran sa bed capacity, Doc. Di gid na gid tay basihanan nga kumudugang ta natay process sa DOH aron nga maakomodar gyud nato tong mga tao ba nga gustong magpa-admit, Doc. Ayan. Agree po ako doon. Medyo, sa ngayon po, nag-improve na po yung services po ng ating pong mga public hospitals. Kaya yung demand ng mga kababayan po natin ay medyo napupunta na po sa mga public health facilities po natin. Mapapansin po ninyo, ang mga routine hospitals po natin, ang ating pong mga provincial medical centers, pinupunduhan din po ng DOH para po sa kanilang pong upgrading. Pinapaganda po natin ang kanilang mga facilities para magbigay po ng services po sa ating mga kababayan. Ang katanungan po ninyo na ano bang kailangan para mag-upgrade or dagdagan yung mga bed capacity? Nag-a-apply po kasi siya ng lisensya. Pag mag-increase po tayo ng bed capacity, kailangan din po mag-increase po yung number ng nurses, ng doctors, at ng other services na available. So, yun po ang kailangan i-comply para mag-increase po yung mga bed capacity. Again, sinasabi naman po namin sa Department of Health, hindi naman po tatanggi po si Department of Health Hospitals na tanggapin po yung mga pasyente. Hindi po kami, wala pong ganong instructions. Tatanggapin po namin ang mga pasyente kahit puno po kami. Pero, yun nga lang po, dapat maintindihan din po ng mga kababayan po natin na ang mga public hospitals din po, dahil siya po yung main referral po natin, medyo punuan po ang ating pong mga hospitals. Although we are trying to upgrade po. Paunti-unti po, yun po ang ginagawa po natin. So mapapansin po ninyo yung mga retained hospitals po namin, nagiging medical centers na as we upgrade our services. Pag nag-upgrade po tayo, nagdadagdag din po tayo ng tao, nagdadagdag din po tayo ng mga services na pwedeng ma-avail po ng ating mga kababayan. Doc, ilan po ba talagang ospital dito sa Zamboanga Peninsula own an accredited DOH facility po, Doc, para sa ganyan po, Doc? Yan. Hindi po mag-ooperate any health facility
or hospital kung hindi po nalisensyahan po ng aming pong Licensing and Enforcement Division. So ibig sabihin po nito, ang mga nakabukas na hospital, may lisensya po iyan coming from the Department of Health. So kung hindi po kayo nag-a-adhere po dun sa mga standards na tinatawag, kailangan nyo pong i-comply iyon para kayo po ay mabigyan po ng license to operate. Sa ngayon po, marami pong mga public and private hospitals na nag-renew po ng kanilang mga license to operate para sa ngayong taong 2026. So kung bukas po ang hospital, ibig sabihin, either may license po iyon coming from us. Thank you, bro. Sana mapansin sa DOH yung mga nagsiksiksika na pasyente sa labas ng tent ng mga hospital po, Dok. Siguro yung nasa tent, ayun po yung nagtatriage pa lang po. Hindi naman po lahat ng pasyente i-admit po sa hospitals. May mga kailangan lang pong i-triage or kailangan ba itong mapunta sa emergency room? Kailangan ba itong sa OPD lang? Or kailangan ba itong ma-admit sa ating pong mga ward for proper management and evaluation? So bilang isa sa mga tugon po ng Department of Health para ma-address po yung ganong situations, naglabas po or nagkaroon po tayo ng mga bagong urgent care and ambulatory services facilities. Ibig sabihin po nito, ang ating pong mga retained hospitals may minamanage po na health facility, either nasa loob ng kanilang compound or nasa labas. Ang health facility na to na pwede rin pong ma-access yung mga basic services po na makikita po sa hospital. Ibig sabihin, yung bukas centers po, pwede na po doon may consultation, may laboratory na hindi na po kailangang pumila pa doon po sa ating hospitals ang ating pong mga kababayan. Meron po tayong bukas centers na manage po ng Margo sa Tubig Regional Hospital. Meron din po tayo sa Dr. Jose Rizal Memorial Hospital. Meron din po tayo sa Zamboanga Regional Medical Center. Ang Zamboanga City Medical Center po, ang bukas center po nila ay nasa loob po ng Western Mindanao State University. Pwede po yung ma-access po ng mga kababayan para hindi po sila magsiksikan doon po sa hospitals po natin. Again, ginagawan po ng paraan ng Department of Health at ang ating pong mga retained hospitals na mas mapaayos, mas mapabilis po yung services po ng ating pong mga kababayan kung nangangailangan po sila. Okay, thank you Sir Rogie Monera ng Wanda Radyo Pagadian. Let's proceed now with the questions from Sir Ray Fernandez ng Wanda Radyo Pagadian pa din. Mayong buntag Dok Ray Fernandez also from Wanda Radyo Pagadian. Paloob lang po Dok sa ipunta na sa kong kauban sa Wanda Radyo. Ado na mong mga pipila ka mga hospital sub accredited po sa DOH. Labi na mga government hospital. Ado na pipila diha ka mga hospital nga kulang sa like CT scan o uban pa na diha. Unsa may atong matabang ani Dok kay napoy naabot sa mong Sibian nga ginadala ko dito sa Marcos Regional Hospital nya wala CT scan. Gidala usab sa ubang hospital then gibalik na sa Brito. Unsa may atong mahimo ana Dok? And actually sir, slowly po, nag-upgrade po tayo ng mga public hospitals po natin. Ibig sabihin po nito, we are supporting them na maliban po sa mga infrastructure, yung pagpapaganda po ng kanilang hospital, pagdadagdag po ng mga buildings kung saan po nandun yung mga wards, we are also providing support pagdating naman po sa medical equipping. So mapapansin po ninyo, paunti-unti, nagdadagdag po tayo ng mga CT scan sa ating pong mga retained hospitals, MRI. Kung kinukompleto po natin siya, yun nga lang po sir, dahil sa limited din po yung capacity po natin at saka may prioritization po tayo pagdating po sa ating pong budget, hindi po sabay-sabay yung upgrades. Pero ginagawan po na po siya ng paraan ng Department of Health na sana hindi na kailangang i-travel ang ating pong mga pasyente sa ating pong mga malalaking cities para lamang po maka-avail po ng mga services po like yung mga CT scan po natin, MRI. So paunti-unti po sir, tinutugunan po iyan ng ating pong Department of Health through HPEP po. Katapos ang pangutana sir Doc kanini controversial na gyud kaayo ni. Halos-halos ang tanang mga nagreklamo ani diya sa mga government hospital. Kaning ato ubang mga nurse uban Doc ba? Maot daw kayo og pagtagad sa mga pasyente unya ang atong mga pasyente kinahanglan gyud nato ng abi-abihon unsa may ato ang matabang pud ani kay moabot gyud sa mga ospital sa mo ang opisina
nga unsa man ospital diha, nurse, mga empleyado daw diha, batik kay tinagdan. Sa inyo ang habig unsa may inyohang mahimo ani para nga mas nindot ang ilang pagtagad. Dapat daw Yan. pagtagad. We are monitoring hospitals pag may mga ganitong mga reklamo. Oo. We receive complaints sa mga ganito and then we are investigating. Magagawa naman po ito ng paraan, pag-usapan with the administration on how to go about, paano ma-address po ito. May mga pagkakataon lamang po na hindi po nagkakaintindihan yung pasyente or yung mga significant others ng mga pasyente at saka yung mga healthcare workers po natin. Sana pag-usapan ng mabuti, explain lang ng maayos kung ano yung mga proseso po sa ating pang hospital. Ang mga nagiging parang may challenge pagdating po sa mga health facility, hindi po maayos na na-explain yung proseso ng pag-avail po ng services ng ating mga kababayan. So ang gagawin po natin dito, ang mga health facilities po natin, dapat may mga, ano ba yung process flow kung gusto nila magpa-laboratory? Para alamin po nila kung ilang minutes ba talaga ang paghihintay, ilang oras ba bago ma-release po ang result. Doon po medyo nagkakaroon po ng hindi pagkakaintindihan between the healthcare workers and the patients or yung mga kasama. So yun po yung isa po sa ina-address po natin. Ang pangalawa din po, sa mga government hospital, particularly po sa retained hospitals, ina-address din po natin yung need na magkaroon ng additional healthcare workers. Kasi dahil po sa dumadami po yung pasyente, minsan, ang isang ward, konti lang yung nurses na nagtatrabaho. So, kailangan pong dagdagan. Yun po yung ginagawa ng Department of Health na i-address din po yung need po ng additional human resources po sa ating mga health facilities. Thank you so much, Sir Ray Fernandez ng Wonder Radyo Pagadian. Medyo mainit-init na yung mga questions natin, Dok. Meron pa po tayong mga media partners na nakaantabay pa. So let's proceed with the next questions coming from Sir Sherman Calotes ng IFM Pagadian. Good morning po. Hello. Good morning po, Doc. From IFM Pagadian, Sherman Calotes. Doc, my question is related to the National Mental Health Program. Sa report po namin, meron po kaming naitalang more or less 20 suicidal cases last year, no, dito po sa Zamboanga del Sur. And my question, Doc, meron po bang nakalaan na budget para sa mental health program ng ating rehiyon or sa bansang Pilipinas, and ano pong mga programa na inilaan ng DOH sa ating rehiyon? Yan. Ang mental health po ay isa sa mga priority programs po ng Department of Health. Meron po itong batas. So, pupunduhan po ito sa ating pong GAA. Marami pong mga programa ang ating pong Department of Health na nag-a-address po sa mental health. May mga community-based po kami na mga interventions. May mga hospital-based interventions po tayo na ibinibigay. May mga trainings po tayo sa ating pong mga health workers on the ground. Paano makadetect ng mga ganun pong situation. Alam naman po natin na ang mental health ay parang complicated siya na aspect ng health. Exactly. So, kailangan may mga matrain po tayo dun sa ating communities na mag-screen. At yung referral network, isa din po sa inaayos po natin sa ating pong region na pag nakadetect, ma-manage na muna doon sa community or doon sa local health offices po natin. At kung kailangan po ng mga specialty or mga interventions po ng ating po mga medical specialist, pwede po silang mag-refer. May mga programa po tayo. We are supporting trainings for our healthcare workers. We are also supporting logistical support and medicines dun sa mga access sites po natin. Mayroon din po tayong mga helplines. Alam mo yung tatawag po kayo, hindi ko lang po memorize ang number, pero makikita nyo po sa Facebook pages po ng Department of Health, papaano po kayo, kung kailangan nyo po ng kausap, may mga helplines po tayo para ma-explain po or may mag-guide po sa inyo kung may mga concerns po kayo about sa mental health. Sinasabi po namin, hindi po natin ma-achieve yung universal healthcare kung hindi po part and parcel doon ang mental health po natin. My next question, Doc, is how about po sa mga kabataan? Meron po ba tayo program sa DOH na pwedeng gawin sa mga schools? Kasi last year, medyo mga kabataan talaga yung nasa suicidal cases. So that's why meron po ba tayong program para sa mga kabataan, especially sa ating mga estudyante po? Yan.
I was in Zamboanga City kahapon. Late afternoon na po ako napunta ng Pagadian. I was with DepEd. Nilungsad po sa Zamboanga City yung Upline Kalusugan sa DepEd. It's with partnership with other national government agencies. Marami pong mga programa doon na ang pagdating sa health na we will be partnering with DepEd. So meron po doong medical dental, meron doon nutrition, mental health, adolescent reproductive health. Marami pong mga ganun pong programa. So we are currently in partnership po with DepEd para ma-address po yung mga health needs po ng ating pong mga estudyante. May mga health and learning institutions po tayo na partnership po with DepEd. May mga activities din po ang mga programa po natin tulad po ng adolescent health na we are partnering po with DepEd. Ang ating pong mental health din po, may mga interventions din po. Kasama po yung mga healthcare providers po na hired po ng DepEd. So again, we are trying to streamline yung mga health programs po sa ating pong mga partner agency. So ongoing na po ito. Hopefully po, the Upline Kalusugan sa DepEd would be implemented in the next coming days, and ang commitment naman po ng Department of Health is to provide po yung support na kailangan po on its implementation. Mamaya po yung mga ibang katanungan sa mental health, ha? May program managers po ako na pwedeng sumagot. Thank you, Sir Sherman Calotes ng IFM Pagadian City. Yes, no, we are reminding our viewers and our media partners na later on, you can shoot your question on mental health kasi kasama din po natin yung program coordinator natin on that program. So marami kayong pwedeng itanong sa kanya. Like I said kanina, bago tayo nagsimula, this will be a two-part interview with our DOH. So kasama natin si Doc for the budget, and later on we will discuss more on the mental health. So proceed po tayo sa ating mga katanungan. I think may follow-up pa po, Sir, Doc, si Sir June Tibor ng Brigada News FM para po sa inyo. Good morning again, Doc. Hello. Good morning again, Doc. Mike. Okay ra? Okay. May tanong lang po ko, Doc, ba? May mga pasyente kasi dito sa Zamboanga del Sur nakaranas ng naka-experience sa provincial hospital natin. Ang problema nila is sabi ng mga kawani doon sa hospital na wala nang bakanting tawag nito, bakanting higaan or bed sa ward. Pero nung may pumasok, pag-alaman na may marami pang bakante, ano po ba yung pwedeng sanction, sir? Kasi ang ginagawa kasi nila is dito sila sa Facebook nagreklamo, hindi naman nila kaya magreklamo doon sa Dun sa hospital. solution po. Ano po ba yung pwedeng gawin natin sa Doc para makita ba? Sayang din kasi yung mga bed. Hindi. Actually, ako, ang pagpo-post sa social media, medyo hindi ako kuandan pabor. Kung may concern po kayo sa ating pong mga health facilities, be it private, public, or managed po ng Department of Health, may mga complaint centers po tayo doon na pwede po talagang mag-address. Yung pag inilabas mo kasi sa social media, medyo hindi siya nakaka-address dun sa concern po ninyo. Siguro kailangan lang pong alamin kung saan pwedeng magtanong or magsabi ng concern doon po sa hospital po natin. Ginagawa naman po ng ating hospitals yung makakaya. So, ang pakiusap lang po sana namin na sana kung maaari may mga tamang paraan para i-raise po yung mga concerns po natin sa ating pong mga hospitals. Yung mga concern din po ninyo, na nare-raise din po siya sa amin sa Department of Health, and we are monitoring kung na-address na ba yung mga ganong mga situations. Pero again, ang may papayo ko po talaga, wag pong magreklamo sa Facebook kasi hindi po siya ma-address. Magreklamo po tayo doon mismo sa proseso ng hospital, doon mismo sa hospital para mabigyan agad po kayo ng solusyon. Okay, so thank you, Sir June Tibor. Hopefully klaro yun sa lahat, no? Kasi minsan nga nakikita natin, Doc, na marami din talagang mga posts online. So it's a good thing that you clarified na mas maigi talaga if may mga issues or complaints, no, towards a service ba yan or ano man, diretso natin sa sa hospital or sa clinic. Anyway, Doc, before I let go of the topic on the budget, no, gusto ko lang ding malaman kasi na-mention nyo kanina po na malaki yung budget natin for this year. Is it because kasama na sa atin si Sulu?
lahat naman po may budget para po sa health eh. Ang mga nadagdag po na budget mula po sa GAA, nakalodge po siya sa central office. So, Okay. ang sulo naman po, simula pa lang po nang nag-transition, na-consider naman po namin sila doon sa amin pong limited budget for the region. We are requesting additional funding coming from the central office para po sa operations po namin sa Sulu. Medyo noong ginawa po kasi ang budget, hindi pa kasama si Sulu. So, we are trying to work with our budget sa ngayon sa region, and the central office naman will augment resources pagdating po sa operations po natin sa Sulu. Thank you so much, Doc, no, for clarifying. Now, let's proceed naman sa second topic natin with Doc Dacayana. No? Doc, could you please tell us about the launching of the recently launched Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or MRSIA? Yan. Ang ating pong Department of Health, kasama po ang ating pong mga local government units and other partners, launch po yung ating pong Ligtas Tigdas campaign. Ito po yung Measles Rubella Supplemental Immunization Activities na gagawin po sa buong Mindanao. Mindanao muna, hindi pa po siya sa buong Pilipinas. Ang phase 1 po ay sa Mindanao. Nag-start po ang ating pong Ligtas Tigdas, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity noong Monday, January 19, at matatapos po ito ngayong February 13, 2026. Ano nga ba ang mga target population po natin na mabakunahan? So, ang ating pong supplemental immunization ay naglalayon po na mabakunahan po ang ating pong mga bata na edad 6 hanggang 59 months old ng bakuna laban po sa measles at rubella. Regardless po the immunization status po ng bata. Ibig sabihin, lahat dapat ng 6 to 59 months old, mga anak nyo po, apo, or mga pamangkin na nandun po sa age group po na yun, dapat makareceive po ng supplemental dose po ng measles rubella. Ano nga ba ang reason kung bakit nagkaroon po tayo ng supplemental immunization campaign sa buong Mindanao? Unang-una po, ang ating pong, ang Mindanao po, may mga panakanakang cases po ng measles. Ibig sabihin, maaaring marami po tayong mga kabataan, yung mga children na hindi po nabakunahan, unvaccinated, o di kaya hindi po nakakompleto ng bakuna. So, dahil doon, may mga pagkakataon na lumalabas po ang measles doon sa ating pong mga communities. Ang pangalawa po, ang measles rubella ay available po at accessible po sa ating pong mga health centers. Sa campaign po natin ngayon, ang ating pong gagawin, hindi po kami mag-house to house. Ang ating pong immunization campaign ngayong January 19 hanggang February 13, may mga fixed post po tayo. Ibig sabihin, nasa health centers, nasa barangay hall, o di kaya nasa malls po yung ating pong pagbabakuna. So dalhin po ninyo yung mga anak po ninyo na 6 to 59 months old doon po sa mga fixed post po natin para makareceive po ng bakuna. Maliban po doon sa measles rubella, nagbibigay din po tayo ng vitamin A supplementation. And then, ang bakuna po na bibigay, laban po yun sa measles at rubella, ay safe po ito at effective. Ito din po yung ginagamit po natin sa ating pong routine na mga pagbabakuna. At ang mga health workers po ay equipped, prepared, at marunong pong mag-monitor just in case po magkaroon po ng mga minor side effects po tulad po ng lagnat, yung ating pong mga bata once mabakunahan. Pero again, yung mga lagnat, yung pain dito sa kung saan po nag-inject, common lang po iyon after po mabakunahan. So, inihikayat po kayo ng Department of Health at ng LGU po natin na pabakunahan at makiisa po ang lahat sa ating pong ongoing po na measles, rubella, supplemental immunization activities. Gusto po nating maging ligtas tigdas ang mga bata sa buong region at sa buong Mindanao. Yes, Doc. Thank you so much. Do you have the schedule already? Since nagsimula na tayo kahapon lang, no Monday, Yan. January 19. Yeah. Simula January 19 hanggang February 13, araw-araw po magbabakuna po ang ating pong mga healthcare workers. Yun nga lang po, para maka-avail po kayo,
pumunta po sa pinakamalapit na health center para magtanong saan po ba yung mga fixed post or mga temporary post po natin. So ang mga Facebook pages din po ng Department of Health, ng ating pong mga local government units, naglalabas din po sila ng mga saan ba yung pagbabakuna na ito. So tingnan at i-avail nyo po kung saan po kayo mas malapit para hindi po kayo mahirapan. Again, ang mga healthcare workers po natin are willing to answer your questions kung may mga katanungan po kayo. Siguro Doc, let's highlight the importance of having this immunization kasi baka yung ilan hindi pa din sure if it is safe for their gaano nga ba kahalaga na ma-immunize yung mga Yan. anak nila with this. Ang measles at rubella po ay infectious po siya na disease. Ibig sabihin, mabilis po siyang kumalat, especially dun sa mga areas na mga bata na walang bakuna. Ang measles rubella din po ay mayroon pong complications. Ang common po na complications po dito, nagkakaroon po ng pneumonia yung bata. At dahil po sa mga complications na to, pwede pong mag-lead into, pwede mamatay ang isang bata. Pero again, pag nabakunahan, nakompleto po yung bakuna simula from the baby hanggang before mag 1 year old at nag-avail po ng mga supplemental immunization doses po natin, mas mabibigyan po natin ng proteksyon ang ating pong mga anak laban sa measles and tigdas. Ang binibigay po na bakuna, yan din po ang binigay nung ako po ay bata pa. So, proven na po na safe and effective po yung ating pong mga bakuna. So, kailangan lang po talagang i-avail ng ating pong mga kababayan at ensure po na ang lahat po ng batang 6 to 59 months old na nasa inyo pong pangangalaga ay mabakunahan during our Ligtas at Tigdas campaign po. Simula po January 19 hanggang February 13, 2026. Maraming salamat, Doc. I think I have already exhausted my question regarding the budget and the MRSIA. I think the media has also exhausted your question. So before we let you go po, baka meron pa kayong mga huling habilin or mga announcements before we proceed with the next topic. Maliban po doon sa measles rubella campaign po natin, ang gusto lang po namin i-emphasize po dito na may mga services po ang Department of Health na pwede nyo pong ma-avail sa amin pong mga retained hospitals. At may mga health services din po na pwede rin nyo pong ma-avail sa ating pong mga local health offices po or sa mga rural health units po natin. So wag pong matakot magtanong. Huwag pong matakot mag-access po ng mga services na pwede nyo pong makuha. Kasi po, at par naman po yung mga binibigay po natin na services dun sa mga private po na mga clinics. So kung ano pong binibigay na bakuna doon po sa ating pong health centers, that's the same din po na bakuna na binibigay po sa mga private clinics. Yun po. Again, suportahan nyo po ang mga programa po ng Department of Health at ng local government units pagdating po sa ating pong mga health programs. Marami pong salamat. Maraming salamat, Doc Dennis Antonio Dacayanan, the OIC Chief ng Local Health Support Division. Thank you so much, Doc. Pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mental health sa pagbabalik ng kapihan sa Rio 9. Polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna ang mga lolo at lola. Malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. And we are back. Kasama naman natin si Sir Jovan Ray Lim, the Senior Health Program Officer, para naman sa ating usaping mental health. Good morning, Sir Jovan. And sa lahat po ng mga nanonood po. Yes, thank you so much dahil talagang nandito kayo, dalawa kayo ni Doc Dennis na pumunta para sa discussion natin. Now without any ado, kakasimula lang ng ating bagong taon, no? And isa sa mga issue nga na kinakaharap natin is yung issue mental health na ating tinututukan ngayon. So paano nga ba natin mapapangalagaan, Sir Jovan, ang ating mental health? Opo. So ang mental health po ay kasing kahalaga po ng physical health. Nakakapekto ito sa paraan ng ating pag-iisip, nararamdaman at kung paano natin hinaharap ang mga pang-araw-araw na hanap ang mga buhay natin. Kapag inaalagaan natin ang mental health or tinitake care natin ang ating mental well-being, mas nagiging focus po tayo, mas matatag at mas nagagawa natin i-enjoy ang ating mga buhay. Ngunit kapag ito ay napapabayaan
unti-unting pumapasok ang stress at burnout na nakakaapekto po sa trabaho at pati na rin sa mga personal na relasyon natin. Sa pagsimula ng bagong taon, ang pagprotekta sa mental health ay nagsisimula po sa pagiging mabait sa sarili. Hindi kailangan maglagay ng sobrang pressure po sa or perpekto na New Year's resolution. Mas mahalaga po ang maliliit at makakatotohanang mga layunin. Malaking tulong po ang sapat na paghinga, tamang pagkain po, pagiging aktibo at ang paggalaan ng oras para po sa sarili natin. Kapag kailangan, bawasan ang mga bagay na nagdadagdag po ng unnecessary stress tulad ng paglabis po ng screen time o paghahambing po ng sarili natin sa mga social media. Higit sa lahat, manatiliing konektado sa ating mga kasama po. Makipag-usap sa mga taong pinakatitiwalaan natin, kamustahin ang sarili at huwag matakot po humingi ng tulong kapag mabigat na ang pakiramdam. Ang pagsisimula ng taon ng may focus sa mental health ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa mas malusog at mas positibong pananaw sa hinaharap. Nako, guilty as charged ako doon kasi lagi ding mahaba yung screen time ko. So, nakakaano pala yun, no? Nakaka-trigger for your mental health. Now, ito, natanong to kanina ng isa sa mga media partners natin, no? Regarding the records or the data that we have regarding the cases, no, on suicide. So, marami ba tayong naitalang kaso ng mental health concerns or suicide dito sa Zamboanga Peninsula, Sir Jovan? Opo. So, kanina nabanggit na din po, pero ang official po na suicide case po will be coming from po the Philippine National Police kasi parte po ito sa mga naitatal nilang kaso, bahagi ng kanilang official na dokumentasyon ng mga death-related incidents at mga investigasyong isinagawa. Ngunit, ganun pa man, as a health perspective po, ang bawat na naiulat po na kaso na pagkamatay ay tinuturing po na seryosong usapin sapagkat ang pagkamatay o pagpapakamatay ay maituturing na maiwasan po at kadalasang may kaugnay sa mas malawak na usaping mental health or psychosocial issues. Mm-hmm. We understand the sensitivity when we talk about mga suicide cases kasi may mga instance kasi humihingi ng data yung ating mga media partners, even kami, and then hindi talaga pwede natin i-divulge kung ano yung nangyari, sino tong mga involved na ito. How do we go about it po? Ano po yung mai-advise ninyo sa ating mga media if ever magre-report sila ng mga ganitong kaso? Po. Hanggang sa ngayon po, alam naman natin na may Privacy Act po tayo. Yes. At maselan po yung mga kaso natin regarding na po, especially sa mga suicide cases. Pero pwede naman po kayo na mag-letter po or mag-request if kailangan nyo po talaga yung mga datos natin. At we will address you po as soon as na meron po tayong mga official counts na pwede natin po i-release sa ating mga medias po. Okay. So, na-mention nyo kanina no, that it's the PNP who has the number really kung ilan yung mga na-monitor nila na mga suicide cases sa buong Zamboanga Peninsula. But based on your own record po, nakakabahala po ba yung numerong, yung suicide cases ngayon natin dito sa Zamboanga Peninsula? Gaya po ng nasabi ng isang reporter kanina, may mga naitatalat po tayong kaso dito sa Region 9. Ganun pa man po, either kahit mababa po siya or kahit madami, ay concerning pa rin po ang ating mga datos. Kasi nga po, lahat na po ng mga suicide cases ay pwede natin pong i-prevent at dapat hindi po ito mangyayari. So kahit meron po tayong isa lang or dalawang kaso ay nakakabahala na po at kailangan na po natin itong tutugunan ng atensyon para hindi na po madagdagan or maiwasan ang pagdagdag ng mga kasong suicide cases po. Okay, thank you Sir Jovan. Now let's entertain some question from our media partners na nandito kasama natin. Let's go first with Sir June Tibor ng Brigada News FM Pagadian. Sir June? Good morning po, Doc. Ano po ba yung solusyon natin sa department para ma-lessen or para ma-zero number yung suicide case? Ayan po. So, madami pong paraan na pwede nating bawasan ang suicide case. Ganun pa man po, sa ngayon po kasi ang pagsasalita or kahit yung
pag-open up po regarding sa mental health issues po kasi is medyo maselan at madami pa ring tao ang patago or hindi po nagkukonsulta regarding po sa mga mental health issues. Siguro isang paraan po para maiwasan natin, panawagan ko na rin po sa lahat ng mga nanonood na if may nararamdaman po kayo or meron po kayong tinatago, pinagdadaangan na mabigat, pwede po kayong pumunta sa ating mga health facilities. May mga trained health professionals po tayo sa ating RHUs na pwede po kayong i-assess at kahit simpleng salita or makausap nyo lang po sila, ay baka pwede na po natin itong bawasan ang mga incidents po ng suicide cases or kahit ma-prevent natin yung mga burnout or yung mga depression na pwedeng mangyari po sa kahit sino man sa atin. Okay, regarding naman doon sa sinabi nung kasama ni Doc Dakayanan, Dakayanan sabi po. niya na may mga online. So sa tingin ko kasi, mga 50% lang po ng mga biktima ng suicide cases ay exposed sa social media. The rest ay hindi na. Yung sinabi mo rin na mga trained health workers, tatawag dito. So, is it applicable? Pwede po ba na sila yung mag-approach sa mga tawag nitong lihit na sa mga lugar malayo sa sa social media ba? Malayo sa kabihasnan. So, pwede bang mabigyan ng command na sila yung mag-conduct ng mga training doon sa mga barangay na hindi exposed sa social media? Yes po. So layunin po ng departamento po na padamihan pa po ang mga trained professionals natin para maabutan natin yung mga tao po na especially sa mga lalayong lugar. Kaso, ito lang po yung isang challenge sa department kasi gaya nga ng sabi ko kanina, madami pa rin po tao na hindi po nagpapakonsulta at medyo mahirap po or challenge sa isang professional na ma-identify sa isang tao na meron na po siyang pinagdadaanan or may mga mental health issues po siya. So, mas madadagdag po or mas maitutulong natin if lalapit po ang mga individual, especially sa mga taong nakakaramdam po ng mental health concern sa ating mga trained professionals. Pero again, we are still continue to train our health professionals para mas madami po ang ating mga professional workers na pwede pong mag-assess sa mga patients or mapansin nila ang mga taong na nangangailangan ng tulong, especially po sa mental health. Last na lang po, Doc. Mas maigi siguro, Doc, kasi yung mga tao na may mga ganyang cases kasi, may mga mahiya po kasi sila, lalo na pag yung mga trained health professionals natin is hindi nila kilala. Siguro, kung pwede na mag-conduct ng orientation or training doon sa mismong area, kahit na mga relatives nila, kahit na turuan sana ba na kung paano nila ma-detect, ma-identify yung kasamahan ng member ng pamilya nila na meron ng ganong problema at sila mismo ang makikita nila, malalaman nila through the effort, through the knowledge of the well-trained health professionals, sila mismo maka-impart doon sa kanilang membro ng pamilya na mahiya lumapit doon sa hindi nila kakilala. Opo, tama po yun. So, ang departamento po ay patuloy pa rin nag-advocate regarding po sa mental health. Actually, we are coordinating po sa other agencies po, katulad ng mga broadcast nito, para at least dami pa po ang mga nakakakita regarding sa mga mental health concerns. At also we are coordinating po, kagaya ng sabi kanina, together with our DepEds to invite din po kasi gaya ng napapansin natin, medyo madadami po, mostly na nagkakaroon ng mga mental health issues ang ating mga kabataan, especially sa pressure nila sa mga eskwela. So, kaya in-invite din namin sila, katulad yung mga Philippine Guidance Counselors, to help advocate po our mental health concerns or to address our mental health concerns po. Thank you so much, Doc. Thank you, Sir Jun Tibor ng Brigada News FM Pagadian. Now, let's entertain question from Ms. Mar Alawan ng RMN DXPR. Yes, no sir. Regarding po sa bilang ng suicide incident last year is medyo marami-rami po. And this year naman is pagpasok ng January 1, may natala din pong isang kaso at nadagdagan pa rin po ito. So ano po ba ang mga hakbang na ginagawa ng Department of Health para po mapigilan ang mga ganitong pangyayari? May ginagawa po ba kayong mga interventions or mga mental health awareness lalo na sa mga paaralan at doon po sa mga malalayong barangay na hindi po masyadong abot po, Doc?
Yes po. So, gaya po ng sabi ko kanina, so patuloy pa rin po. So, isa sa mga programa ng Department of Health ay patuloy pa rin po namin na dinadagdagan po ang mga trained professionals natin. Kasi meron po tayong limited po na mga psychiatric doctors, nilang po dito sa region natin, sa buong Pilipinas. So, isa po sa mga programa ng departamento ay dadagdagan po yung mga trained professionals, kahit hindi po sila psychiatric doctors, na pwede pong maka-assess regarding sa mental health issues para madami po matulungan. And on top of that po, meron din tayong ginagawang mga advocacies. Example, yung Race Against Suicide natin na kinakandak po ng department together with our agencies partners to advocate po regarding our suicide concerns po para at least mas mabawasan natin ang mga kaso natin ng suicide cases dito sa region. Dito po sa Zamboanga Peninsula, may ahensya po ba or facility na pwedeng malalapitan pag may mga tao po na nakakaramdam ng anxiety or depression? Kasi mostly po, yan po ang dahilan kung bakit po umabot sila sa pagkitil po ng kanilang sariling buhay. At nung last year po, ang pinakabata I think is 11 years old. Siguro may part din ang mga parents sa mga ganitong pangyayari, lalo na hindi nila na namalaya na may iniinda na palang problema yung kanilang mga anak. Kasi biruin mo, 11 years old, alam na niya na pwede palang magkitil ng sariling buhay. So ano din po kaya ang mga factor na kahit at early age po is nagagawa po nila ito? Ayun po. So, isa-isa natin po yung mga tanungan natin. So, first yung mga factors muna, babanggitin natin. So, mga common factors po na nagkakaroon ng cases ng suicide, mostly po kasi is anxiety or depression. So, paminsan may mga problema po sila sa pamilya na hindi po napapag-usapan. Eventually, kinikim-kim po ng ating mga bata na hindi natin alam na hindi na nila naisip ano pa ang pwedeng gawin. So, kailangan pong pag-usapan yan. Isa pa din po is yung pressure sa eskwela, sa mga kaibigan na gusto nilang ikumpara ang mga sarili nila sa mga sitwasyon or anong meron sa mga kasama nila. So dapat po baguhin natin, wag nating pilitin na gayahin natin lahat ng mga nakikita natin, especially sa social medias ngayon. Madaming mga vloggers, mga nagpapakita na masaya sila. Pwede naman tayo maging masaya sa sarili nating paraan. Hindi kailangan na mag-travel tayo papuntang Vietnam, Thailand, or outside of the countries para mag-enjoy. Pwede po tayo makarelax kahit sa simpleng pagliligo lang or taking a warm bath. Pag uusap natin or pagbabanding natin sa family ay malaking tulong na po para maiwasan ang mga suicide issues. Ngayon sa tanong nyo po na regarding po saan tayo maka-access ng mga health facilities. Dito po sa Region 9, meron tayong mga health access sites for mental health. Dito po sa Sur, nandyan po si Margo sa Tubig Regional Hospital. For Dapitan, nandyan po si Dr. Jose Rizal. For Zamboanga City Medical Center, and yan po, yung tatlo. But the program is trying to increase po ang ating mga access sites para ma-reach po sa lahat ng parte ng region po. So, meron din po tayong crisis hotline na tinetake over ng CCMC na gumagana po ito from 8 a.m. to 5 p.m. So, hindi ko lang po memorize yung number nila, pero pwede nyo po ito i-check sa official page nila. Meron naman pong page ang CCMC Crisis Hotline. Open naman po siya Monday to Friday, 8 to 5 p.m. So, dito, pwede po na kung may nararamdaman po tayo, pwede nyo po silang tawagan at mag-uusap po sila sa inyo para ma-address yung mga concerns niyo. Or kung kahit gusto nyo lang po ng simpleng kausap, pwede po sila. Yan po. May last question po, Doc, is may nag-viral po sa social media na isang bata na tinatry niyang ihang yung sarili niya. At nung tinatanong siya ng magulang bakit niya yun ginagawa, ang sabi niya is may ginagaya daw siya doon sa nilalaro niya online game. So, tinitingnan din po ba ng DOH yung mga ganitong aspeto? Kasi po, yung mga online games pala na nilalaro nila, pwede palang magdulot yun ng masama or pwede pala yung mag-utos doon sa isang bata na gawin yun na i-harm yung sarili niya.
Yan po. So tama po. Gaya ng sabi ko kanina, isa din sa mga paraan para mabawasan yung mga mental health issues is limitahan yung screen time natin. Kasi ngayon open na ang media. So medyo madami po tayong nakikita na hindi ka nais-nais. At paminsan kapag walang gabay ng magulang ay pwede pong gayahin ng ating mga bata or mga ating mga anak. So sa programa po ng DOH, patuloy pa rin po kami nag-advocate on how to address po yung mga mental issues. And yun po, nananawagan din po namin yung mga magulang at ating mga, kahit hindi magulang, mga friends natin, kung may nakikita kayo po na may concern or may dinadaanan na bigat po yung mga kasama nyo or mga kapamilya nyo, maaari nyo po silang kausapin at baka yun ang way na para maiwasan po na mas ma-develop or ma-lead yung suicide attempts ng mga individuals. Thank you, Ms. Mar Alawan ng RMN DXPR. Rejoinder dun sa tanong ni Ms. Mar Alawan, Sir Jovan. Meron bang action na ginawa na si DOH? Siguro to push for na i-prohibit or i-block itong mga games or any sites na nag-i-encourage or nag-i-influence sa mga, lalo na sa mga kabataan, na ito, mag-suicide and gano'n. Meron po ba tayong mga ganong actions or are we thinking of doing that? Yes. We always advocate po yung katulad na ganyan sa pagbabawas. And we are trying pa po kasi ngayon kasi ang mga kabataan is as early as kinder or grade school, may mga Nursery, hawak meron na po pa. na mga tablets or mga cellphones. So patuloy pa rin ang advocacies namin na as much as possible, hanggang bata pa po sila, i-enjoy muna nila ang mga buhay at bawasan natin ang mga paggamit lang po ng cellphone. Katulad dati, pwede pa tayo maglaro sa labas, pwede pa tayo mag-enjoy ng mga friends natin. Ngayon kasi laro is puro na lang sa cellphone or screen time. So again, we continue to advocate and we also need help po sa ating mga parents or ating mga relatives na mga bata na try natin kontrolin po or bigyan lang po ng sapat na oras sa screen time at bawasan po ang screen time ng mga bata. Or kung hindi naman po maiwasan, pwede naman natin gabayan or tignan ano po ang nakikita nila doon po sa ating mga cellphones or sa mga screen time para at least magabayan po ano ang napapanood nila sa mga mobile devices. Okay, let's hear naman questions from Sir Dodds Marzon ng Pagadian News Channel. Okay, yes, good morning sir. Regarding po sa mga programa niyo sa mental health, may plano ba ang Department of Health at saka sa mental health revision or whatsoever na magbarangay-barangay? Kasi ang sa magbarangay-barangay program for awareness sa mental health mas effective kaysa ganito, ganyan, mga TV, television. Mas mainam kung pupunta kayo doon sa field para yung mga magulang natin doon sa barangay, especially doon sa Paraplang barangay, ma-aware sila kung ano ang kahinatnan nitong mental health problem, especially sa mga kabataan. Yes po, tama po yun. Mas mainam po na mapuntahan po lahat ng mga sulok ng region po. So sa program na po, we are in partnership po with our HEPO para po sa pa-advokasya po sa mental health issues po. So may mga programa po na sa Department of Health na pinapasok din namin po yung mental health concerns po para ma-address po yung mga ganong issue, especially doon sa mga malalayong lugar. Alam po namin na sa ngayon medyo madami pa po kailangan gawin para mas maging open po yung mga individuals. Pero dahan-dahan po ina-advocate natin para habang tumatagal, mas madami pa pong mga individuals na mas open po yung approach or yung pag-consult, especially if may nararamdaman na po sila ng mga mental health concerns. Okay, sir, itong mga nakaraang araw, buwan, maraming nagpakamatay. May ano ba, yung mga parents, napuntahan nyo ba sa bahay para interview? Bakit na nagawa ito sa kanilang mga anak? With the help of CSWDO and of course, DOH, yung Mental Health Division. Yes po. So doon po sa mga kaso, nandyan naman po yung mga local health units natin na kumbaga
kasama na po din yung mga ibang agencies na pumupunta din po sa pamilya para i-address or tignan ano yung mga nangyari kung bakit nagkaroon po ng mga suicide attempts. So patuloy pa rin po pag-advocate not only from our department but also for other agencies po na para i-address yung pagbaba ng kaso ng suicide cases po. Okay, lastly sir, itong MTRCB, Movie and Television Review, nag-coordinate ba ang Department of Health kasi yung mga palabas nila sa TV may tatawag natin naghikog sa pana nga salida. Pwede ba ni ma-address ang MTRCB nga or in partnership sa mga lawmaker nga dili na pwede magpagawas og salida nga nahikog-hikog para ang mga kabataan, especially ngayon, young generation, maengganyo sila, ganyan pala. So, magpakamatay. Pwede ba niya ma-prohibit with in partnership sa MTRCB? With regards po sa MTRCB, I cannot totally address po yung concern ninyo since it will be the plan po of the central office kung how to go about with that television shows po. But again, we are still looking po on how to decrease po yung or to guide po, especially sa mga bata natin, paano po ma-address yung mga nakikita nila or paano po mababawasan yung paggaya nila, especially sa mga nakikita nila po na hindi na po tama sa ating mga social devices. Okay, dito sa Pagadian kasi sir, marami na yung naitala, ilan ba yun? 4 o 5 na nag-suicide. So, meron ba kayong on-the-spot program, advocacy na dapat ito tutukan kasi sa Region 9, parang marami yata dito sa Pagadian. Quick, tinatawag natin yung educational campaign, barangay-barangay. Pwede ba mag-conduct dito sa Pagadian, sir? Patuloy naman po ang ating mga advocacies regarding po sa suicide. It will be the initiative po din po ng ating mga LGUs, especially kapag sa mga lugar na may matataas na pwede nila pong puntahan ang mga individual at kahit sa mga kapitbahay na pwede po i-address para hindi po magkaroon ng stigma regarding po sa pag-check po ng mga mental health natin. Okay, thank you, sir. Thank you, Sir Dos Marzon ng Pagadian News Channel. Now let's proceed to the questions of Ms. Alma Tolentino ng Wonder Radyo Pagadian. Maayong buntag, Doc. Kanang ako ang question is related ni siya sa pangutana po, follow-up question lang po ni sa uban nga mga pangutana. So, Doc, usa sa ako ang nahibaluan gikan gid mismo ni ARD Elhorde, usa sa ilahang challenge karon kining kakulang sa mga guidance counselor o mga guidance advocate sa Department of Education. So unsa bay gihimo, Doc, nga lakang karon sa Department of Health para pod mapunuan ang kakulangon sa DepEd kabahin ani? With regards po sa human resource ng Department of ng DepEd, hindi ko po siya may address, but as a department po, we are coordinating po together with the Department of Health, especially po sa ilang mga medical professionals to capacitate them para mas makaya nila pong i-assess, especially sa mga learners natin kasi technically sila din po yung on the ground na kayang maka-assess po sa mga estudyante natin or mga learners natin. So again, we are constantly coordinating po with the PGCA. Actually, nagkakandak kami ng mga orientations, especially sa mga race against suicide po. Yan po. So Doc, follow-up question. Kini bang pag-hire aning guidance advocate o guidance counselor, doon na bagintay basihanan ani, Doc? Again po, it will be the discretion po ng DepEd po. Sorry po, I cannot speak for the department, their department po. Doc, last question, Doc. Karon sa giingon sa PhilHealth naa sila accredited facility nga mga rural health unit aning mga dunay mental health facility nga libre. So kumusta, Doc, ang tanan nga mga rural health unit dinhi sa Zamboanga Peninsula, especially sa Zamboanga del Sur? Doon na ba tay mga mental health expert gyud nga nag-duty o naa gyud tagana din ha para pud mulantaw sa ma-address pud ang concern sa aning mental health programs? Yes po, yan. Meron na po tayo mga na-trained na mga health professionals sa mga rural health units. And sa mga currently po, madami na po tayo mga rural health units na nag-apply po ng PhilHealth with regards to mental health. Kasi meron na po tayong mental health package na nakalaan po doon sa PhilHealth package po natin. So, wala lang po ako
ngayon yung datos kung ilan na po ba lahat. Pero patuloy pa rin po natin dinadagdagan at ang target po natin ay lahat po ng RHUs or mga health facilities dito po sa Region 9 ay magkaroon po ng mga trained na professional with regards to mental health po. Okay, thank you so much, Ms. Alma Tolentino ng Wonder Radyo Pagadian. Let's proceed now with the questions of Sir Manny Lascunia ng Radyo Bagting. Sir, gusto lang naman nga mahibawan in the year 2024 and 2025 asa ang pinakadaghan nga datos no sa suicide. Sa suicide cases, wala po kasi yung actual figure, so hindi ko po ito siya masasabi. Pero napapansin po namin mas dumadami po yung kaso ng 2025. Kasi nga, yun nga, mas nakikita po yung mas madami pong nakikita sa mga social medias na nakaka-apekto po sa mga individuals na coping mechanism. So, yung panawagan lang po namin para ma-address natin tong increase ng suicide cases or yung mga kaso na naitatala for suicide cases, if may nararamdaman po tayo, wag po tayong matakot na maghingi po ng tulong. Hindi na po mag-isa to pwede labanan. Nandyan po ang ating mga health professionals, nandyan po ang ating mga health facilities na pwede nyong i-approach para ma-address po ang mga concerns ng mga na pinagdadaanan nyo po with regards to mental. Lastly, Doc, sa tibuok Zamboanga Peninsula, pwede mo na itong mahibawan o sa cities and province ang matawag na itong pinakataas o ihap? Sorry po, currently wala din po akong ngayon na datos, pero sige po, we will try to get back to you po kung saan po yung mga datos na itala na mas mataas po yung kaso ng suicide cases po. Thank you, Sir Manny Lascunia ng Radyo Bagting. Rejoinder lang dun sa mga katanungan, Sir Jova, no? Kasi na-mention natin kung ano yung mga factors na dapat nating tingnan, no? Baka nagkukos ng anxiety, mga ganun-ganun. Meron po bang manifestation, physical manifestation, or paano ba natin ma-identify na itong taong ito, ako, for example, I'm a parent, no? And minsan kasi hindi nakikita hindi natin alam. Baka as a mental health professional, alam po ninyo, meron po siyang nakikita na basihan na, parang may dinaramdam tong anak ko or tong kaibigan ko or ganun. Do we have that option kaya? Yes po. Madami po mga senyales na pwede nating makita kapag napapansin nating may isang mental health concern po ang isang individual. Baka mapapansin nyo po, medyo irritable po. Irritable. Irritable po. Pag paminsan, kakausapin nyo po ang ating mga bata or ating mga anak, iba yung pagkasagot nila na parang ayaw nila po kayong kausapin ng maayos. So baka may pinagdadaanan po sila na hindi nyo po alam. Isa po yan sa mga concerns. Pwede din po ang mga initial symptoms po na medyo hirap po sila sa tulog or parang nasasabi, or nasasabi nila na meron po silang worries or may mga tawag dyan, may pinagdadaanan or masyado silang nag-aalala. Opo. Okay. So baka may pinagdadaanan sila na pwede nyo pong kausapin at pwede po i-address as early as possible para hindi na po siya magdudulot ng serious mental health concern sa ating mga individuals. And madami pa po. Pwede din po na hindi na po natin na-enjoy yung mga simpleng bagay katulad ng pagbabanding sa mga kasama na pa. Opo. Medyo naglalaro ka na sa mga ibang kasama mo. Mas gusto mo mapag-isa. So baka meron na po tayo mga senyales ng mental health concerns na pwede natin i-address as early as possible. Is it possible po ba na ako, for example, hindi ako aware that I already have a mental health concern? Would that be possible? Na ikaw mismo, kahit ikaw, hindi mo alam na, oh my God, may pinagdadaanan pala akong, ito pala ay signs ng mental health na pala. Would that be possible? Actually, tama po kayo, sir. Medyo broad nga po talaga ang mental health concern. Paminsan, iniisip natin na okay lang po tayo, pero at the back of our minds, pero may pinagdadaanan na tayo. Siguro po, may mga ganyan po. Pwede naman, lehitimo naman po na may pinagdadaanan tayo. Lahat naman po ng tao ay may pinagdadaanan. Ang kailangan lang po natin is sanayin ang mga
coping mechanisms natin, paano i-address yung mga stress. Especially example, lahat tayo ay nakakaramdam ng stress sa trabaho, sa mga pamilya natin, mga ibang bagay na hindi natin kontrolin. Ang kailangan natin gawin ay bawasan ang stress, gawa po ng mga coping mechanisms like i-enjoy natin yung mga buhay natin, wag masyado natin problemahin yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ito medyo medyo I don't know, more on science. How does the brain works ba? Kasi magtataka ka bakit ba ang isang tao, they resort to self-harm when they are experiencing mental health? Bakit ba napupunta doon? Di ba kasi nasasaktan ka I just don't get it. How does the brain works during that time? Paano ba ito nangyayari? Yun lang po. Kapag talukuyin natin kung scientifically, baka abutin tayo na hanggang bukas. Pero yun po, once po kasi na naapektuhan na po ating pag-iisip, paminsan hindi na po natin kaya sarili lang natin ayusin ang problema. Kailangan, it's either we can talk to others para ma-open up po yung ating pag-iisip, or baka kailangan na din po natin ng mga gamot na pwede pong tulungan ang ating mga pag-iisip para mabawasan po yung mental health concerns. Pero again, for a deeper discussion po, medyo mahaba po siyang discussion on how does the brain affects during a mental health concern. Sige po. For purposes of reiteration na lang po, Sir Jovan, so yung mga available natin ng mga health professionals naman ay mga libre. Kung pupuntahan nila yung na-mention po natin kanina, that they can visit Dr. Jose Rizal Memorial Hospital in Dapitan, tapos meron din sa Zamboanga del Sur, meron sa Zamboanga City, all those are for free. Yes po, may mga gamot po tayo na binibigay po sa ating mga access sites na pwede pong i-avail ng mga pasyente po natin. Ang kailangan nyo lang po, puntahan po ang ating mga access sites, magpakonsulta po sa mga health professionals natin para maresetahan po kayo sa tamang gamot at pag-inom ng ating mga mental health medicines po. Okay, thank you so much, Sir Jovan. I think yun na lang din ang mga katanungan from my end and sa ating mga media. So before we let you go, any closing statement po, panawagan po ninyo or reminder sa mga manonood po natin regarding mental health? Yan po. So sa lahat po ng nanonood, again, lahat po tayo ay may mga lehitimo po yung mga nararamdaman natin na pinagdadaanan natin. Ang kailangan po natin is maghanap po ng kausap kung may pinagdadaanan kayo. Kung hindi po kaya, pumunta po sa ating mga health facilities para magpa-consult at magpa-check ang ating mga mental status. Kailangan po na alagahan din natin ang ating mental health. Ang mental health is important as physical health po. Again, kung walang mental health, wala pong wala pong good health. Thank you so much, Sir Jovan Ray Lim, a Senior Health Program Officer ng DOH Regional Office 9. Again, maraming salamat din kay Dr. Dennis Antonio Dacayanan, DOIC Chief of Local Health Support Division of DOH Regional Office 9 na kasama natin kanina. Maraming salamat po sa inyo. Yes, at din pong pasasalamat sa mga sumubaybay at tumutok sa ating episode ngayong araw at sa ating mga media partners na nagpahayag ng kanilang mga katanungan para sa ating mga guests ngayon sa ating episode. Sa ngalan po ng PCO Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, Regional Head Noemi Adaga at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Region 9 at sa ating guest mula sa Department of Health, Regional Office na ito po si Emmanuel Taghoy. See you sa next episodes ng Kapihan sa Rio 9. Daghang salamat.